What's up mga kaharabas, kamusta po kayong lahat? Mag-update lang po tayo sa ating pag-develop sa likod, ano. So mga kaharabas, syempre yung background natin yan. Ito yung dati nating aviary. Yan, meron tayong tunay parrot, kakatil, meron tayong budgerigar doon, tsaka mga African lovebird. Kaya yan palagi pag nakikita nila ako dito. So maraming beses nyo itong nakita ng update. So dito sa ating likod, ano, dito sa itong mga dati nating aviary. So wala namang significant na pagbabago pa sa kanya dahil hindi ko pa siya dinedevelop uli. So itong likod po ang gusto kong i-update kayo. So tara, punta natin. Tada! Yan na po siya mga kaharabas. So unahin natin dito sa entrance. Ito po, matagal na to nung nakarang update. Nakita nyo po yan, yung ating bakod, ano. So hindi pa rin natapos yan. Ito po yung ating kubo. Yung kubo ni Miss Sarabas ay meron ng bubong. Finally. Yan, oh. So kulang na lang po ng mga upuan tsaka dingding dito, ano, yung sandalan. Yan. Tsaka sa mga gilid po ng bakod, meron na tayong araw-karya dyan. Yan, tinanim ko na po. At saka yun, Palawan cherry blossom. Yun, yung isa na yun. So okay, nilagyan ko ng tabon muna kasi mainit pong panahon para hindi siya malanta, ano. So ito yung malaking improvement dito sa atin. Bakit merong ganyan? Bakit merong mga kawayan dyan? Ayan po ay magsisilbing balag. Pagapangan po yan. Titingnan nyo po, may mga tansi, diba? So dahil meron tayong tanim na ito. Actually nalimutan po namin ni Miss Sarabas kung ano yung tawag sa mga binili namin last time na to sa sa Tagaytay. Ito, oh. Basta ano po ito, yung gumagapang sila na kapag tumagal, yan po, lumalaki talaga yan. Lumalaki ng mga ganyang kalalaki. Tapos ano yan, gumagapang talaga dyan. Ang plano po is pagapangin natin dito para mapuno nila ng kanila ito, ng kanilang vines. Yan po yung magsisilbing lilim. So nilagyan ko muna ng screen temporary para hindi sila malanta masyado dahil sa ngayon po sobrang init ng panahon, ano. Ayan, may fire tree tayo dyan. Meron tayong April shower. So ayan mga karabas, may mga saging na tayo dito sa gilid. Ayan, oh. Yeah. Meron tayong African tulips. Ayan. So update din, meron tayong bagong dito, bagong pet. Ayun, si Taba. Siya po isang Rhode Island Red. Ang istorya po ni Taba, di ba po may kaibigan tayong pastor, ano, si Pastor Obet sa Barangay San Roque. Tinanong niya ako, Jeff, gusto mong manok? Sabi ko, sige po. Hinahanap yung pinakamalaking manok. Sabi niya, malambot yan. Ano yan? Hindi mo na kailangan i-pressure cooker yan. So pagdating dito ni Taba, naawa naman ako. Tapos ang bait niya. So ginawa ko, pinawalan ko na lang dito. Dito lang siya pa gala-gala dito sa area natin dito. So anyway, ayan. Ayan po yung mga gumagapang natin. Ayan, oh. May mga bagong sprout na po yan. Bagong sanga niya. Ayan, oh. Yun. Ayan, tapos naglagay tayo ng ibang mga halaman dito. Lipat natin yung ibang halaman para mas lumamig pa dito sa area. Pupunin po natin ang halaman to, mga karabas, at mga puno. Gagawin po natin parang gubat to. So update din dito sa likod. So dito po kasi, di ba, medyo mainit sa side na to ng budgerigar. So nagtanim po tayo dito ng ube. Ayan, oh. Ayan po. Gumapang ng iba. Ayan. Ayan po yung magsisilbing cover dito sa araw. Tapos papagapangin po natin sa taas. Lalagyan din natin ng balag
dito sa ibabaw ng bubong para naman di masyadong mainitan yung mga nandito sa enclosure na to at saka sa kabila. Update tayo kay Grassy. Si Grassy yung ating grass owl, ano. Ayan, nag-grow na po yung natin, yung ating ube na pinagapang natin. Yan, gumagapang na siya hanggang sa bubong na po. So pag gumapang po yun sa bubong, siya rin ang magsisilbing natural shade ng ating si Grassy, ano. Namusayin natin grass. Op. I-double door po natin ito. Itong ating mga cage, ano. Hello grass. Grassy. Kayabang mo naman. Ito. Ang bait niya ni Grassy. Hello. Ba't dito ka sa labas? Ba't hindi ka dun sa loob ng bahay mo, ha? Ba't di ka dun sa loob? Okay. Ito po, gumapang na rin talaga yung nilagay natin dito. Ayan, o. Ayan, dito sa kabila. Ayan. Ito yung mga ube. Lalaki na, ano. At mga karabas, ngayon po, meron akong ipapakita din sa inyo na isang adapted species natin dito, no. Na dati po, hindi ko siya pinapakita kasi medyo sensitive yung case niya, no. So ngayon, papakita na po natin. So ayan, hindi ko po masyadong fini-feature tong side na to. So nagpagawa rin po tayo dyan ng isang enclosure para sa inadapt natin na blue nape parrot. Blue nape parrot din po yan. Silang dalawa, oh. Ito sila, oh. Ayan. So bakit ko po nasabing medyo sensitive yung case nila, ano. So sila po dinala dito last month. Sila po ay may kaso pa. Yung nangyari, hinuhuli ng katutubo itong blue nape. Ito po ay Mindoro blue nape parrot. Local po ito dito. Hinuhuli ng katutubo, tapos binibili ng middleman, tapos binibenta niya naman dito sa bayan-bayan dito sa amin, ano. So yung isang client niya pala ay nagpanggap lang na kliyente, yung pala taga cybercrime na. So nahuli po siya. Tapos kaya ko nang i-disclose ko ano yung nangyari. Basta ganoon po yung nangyari, no. So turn over to sa DNR. Tapos ayan, kaya na dito po na transfer sa ating facility. So by the way, parang 3 days ago nanggaling din po dito yung mga taga region, DNR region. So nakita din po nila itong sitwasyon ng area natin. Tapos nag-suggest sila ng mga ilang bagay na kailangan natin gawin. Tapos kaklaruhin namin yung kaklaruhin namin yung kasulatan tungkol sa mga ibon na to. So ayun, hindi ko po masyadong fini-feature to kasi sabi ni Doc Nico, kumbaga may kaso kasi siya. So ngayon pinakita na rin natin. At yun, pinagapangan ko na po ng ng ube rin. Ayan. So kasi sila po ay matured, baka sakali ka ako mag-breed. Kaya nilagyan ko po yan ng pinakapugada nila. Tapos binibigyan natin ng privacy. So itong tanim ko pong ubi na to sa gilid nila, isang way para magkaroon sila ng privacy. Pag yan po ay yumabong at lumago, yan po ay hindi na sila masyadong kita doon sa loob, di ba? Tsaka talagang sinabi ko sa mga kasama ko dito sa bahay na huwag nila masyadong puntahan itong blue nape parrot kasi po sila wild caught sila So napakaila po nila. And somehow kapag may sakit po kasi yung isang blue nape parrot, may respiratory problem siya. And somehow kapag naka-recover na yan,
Tapos pag natapos na yung kaso, for release po yan, subject for release po yan. I-release po natin yan back to wild with syempre DNR saka si Doc Nico. Kasi po anyway, lahat naman po yan dito, lahat po yan dito nang pwedeng i-release back to wild ay papawalan po yan. Yun nga lang, si Ulap, bali ang pakpak, hindi na po yan pwedeng release. Itong si Grassy, grabe yung human imprint, so hindi natin alam, baka dito na rin yan. Depende kay Doc Nico kung paano niya i-assess. Itong Blue Knee Parrot, definitely for release po ito. At ito po pala si Rango, kinubera na natin ng mga patong so para hindi niya nakikita yung area dito, para hindi siya tatahol, hindi masyadong ma-stress yung mga alaga natin dito. So, hindi ko po kasi maipakita sa inyo mga karabas yung detailed na pag-develop na dito ngayon kasi sobrang busy ko po sa isa nating channel at sa pag-asikaso kay Raptor. Kaya po yung paglagay na to, yung pagtanim natin ng mga bagong halaman dito hindi ko na po naipakita sa inyo, no? Kaya from time to time i-update ko na lang kayo kung ano pa yung mga na-improve natin dito. So yun, maraming salamat mga karabas sa panonood at hanggang susunod na episode. Mag-iingat po kayong lahat. God bless po.